Mula mula 1976 hanggang 1990. Hanggang 1990. Bali, saan lugar po kayo pumasok? Noong una hanggang dyan lang kami sa may parting San Luis, Bulacan. Sa mga ilang barangay ng Bulacan. Bali, ilang taon po kayo nun? Yung edad niyo? Almost 23, 24. Bali, ano po ang nagtulak o dahilan na at pumasok kayo sa Hukbong Mapagmalaya ng Bayan? Pwede niyo po bang ikwento yung Yun, noong una, barangay captain ang tatay ko. Noong time na yun, at nagkataon na yung mga militar noon, kaya ng mga PC, yung minamaltrato yung tatay ko. Hanggang sa nakikita ko yun na pang-aaping ginagawa sa kanya na gustong patayin, hanggang sa nag-rebelde kami. Kami magkakapatid. Hanggang sa ako lang ang natuloy na lumabas. Sabi ko, mag-intay lang kayo ng tamang panahon para may tulad natin yung mali na ginagawa nila. Sabi ko sa kanila. Yun, hanggang sa nagkaroon ng pagbabago yung lipunan natin, unti-unting nakakapag-recover ako hanggang sa bumalik na ako sa gobyerno. Pero nung nung nasa Kilusan kayo, saan kayo nag-training sa lugar? Sa parting Mandile. Anong kapag po sumasasay sa studio yung kompleto rin Mandile, Candaba, Candaba, Mandile, Candaba. Oo, ang barangay kami Mandile. Pagkain sa nakalimutan naman ko na sa aming training. Nag-training kami sa ganito parang ganito para kompleto. Ulit, pakiulit. Nag-training kami sa Mandile, Candaba, Pampanga. Bali, sino po yung umakay o nag-recruit sa inyo at sino yung mga commander na nakilala niyo? Si Ernesto de Malagta. Yun ang bilang na kinikilala Supremo ng samahan. Hanggang sa nung nakumbinsi na sila ng gobyerno, naiwan pa rin kami. Hanggang sa naglaylo-laylo, hanggang dumating na nga si Bon dyan. Si Bon Alindrino. Bali, ano po ba yung sitwasyon sa inyong barangay sa Kandating? Ano ang sitwasyon sa lugar ninyo? Yun bang pamumuhay ng tao o yung kalagayan ng barangay nung panahon na yun na pumasok kayo? Noong panahon na yun sa barangay Kandating, medyo mahirap ang buhay. Hindi kagatulad ngayon, medyo gumanda. Maraming katanungan, question. Nung nakapasok na po kayo sa Hukbong Mapagmalaya ng Bayan, pwede ba ninyong ikwento kung ano ang mga nangyari, mga pangyayari nung nasa loob na kayo? Yun ang pangyayaring nangyari noon nung pagpasok ko dyan hanggang sa kami nagpatuloy kami sa pakikibaka
Hanggang sa yon na nung time na yon sa barangay Kandating, tinangkilik naman kami ng tao lalo dyan sa barangay namin. Dahil nakita nila na medyo maganda ang ano namin, ang mga activities namin, nakita nila na talagang pang masa talaga ang ano namin. Ano po ba talaga ang layunin at adhikain ng Hukbong Mapagpalaya ng Bayan? Ang adhikain lang ng Hukbong Mapagpalaya ng Bayan, ang may paglaban ang karapatan ng bawat isa sa mamamayan, lalo na dito sa ating bayan, bayan ng Rayat at ibang at lalo sa mga ibang bayan, mga karatig bayan. Yun lang ang ano namin. Ano pa po ang ano pa ang maliban sa mga sinabi niyo, ano pa ang mga ibang layunin o yun bang bakit nakuha yung mga masa ay nakuha niyo ang simpatya nila? Ang nakikita kong dahilan dyan kung bakit nakuha ang simpatiya ng masa dahil dun sa mga activities namin na ginagawa namin at nawala yung mga pahit na gawain, mga nakokontrol yung lahat ng posibilidad na mangyari sa mga kaguluhan. Nandiyan kami, naka-involved kami, lalo sa peace and order. Yan ang ano ng SMB. Tungkol sa mamamayan, sa mga tao sa barangay, ano, magbigay nga po kayo ng isa o ilang bagay na malaki ang naitulong ninyo sa barangay? Unang alam namin na itulong namin sa unang pagpasok ko dyan, yung mga magnanakaw ng kalabaw, na control namin yan hanggang sa yun, tumahimik na wala yung mga ganong tao. Bali, nung magbigay nga po kayo ng mga halimbawa na kung paano kayo kung paano kayo nagpalawak ng mga yung mga tauhan, ibig sabihin ay kung paano kayo nakapagpadami o kung paano nyo makuha ang isang tao para sumapit sa inyo. Yung mga bagay na yun, nakikita kasi yan dun sa ginagawa mo na activities. Hindi ka man magsasalita sa tao, kung nakikita nila yung ginagawa mo para sa kanila, makukumbinsin mo na. Madali magkumbinsin ng tao. Bali nung pumasok na po kayo sa Kilusan, ano po ang naging posisyon niyo o katungkulan? Ano? Paano yung ano? Yun pong ano po ang nung pumasok kayo sa Pagpapalaya ng Bayan, ano na po yung mga naging katungkulan niyo nun? Unang naging tungkulin ko sa samahan SMB, naging political officer ako. Bago ako nagkaroon ng responsibilidad bilang commander, yun ang naging posisyon ko. Bali nung political officer kayo, paano kayo gumagalaw, ano ang inyong ginagawa
yung primary na ginagawa ninyo bilang political officer? Pumapasok ka sa mga lugar na lalo na dun sa mga hindi pa napapasok ng samaan, kinukumbinsi mo yung mga tao para tanggapin kanila. Bali, saan po kayo gumagalaw nun? Saan kayo nag-ooperate na bilang isang political officer? Saan kayo ang area ninyo? Sa parteng Candaba, parte sa Luis, may Nueva Ecija. Particular sa Nueva Ecija, anong bayan sa Nueva Ecija kayo ang napasok? Yun nga, Cabiao, San Isidro, Ain, San Antonio, Gapan. Sa mga lugar na nabanggit niyo po, ano pong mga ginagawa ninyo sa mga lugar na yun? Yun lang, papasok ako sa lugar at kakausapin ko yung mga tao na kumbinsihin ko na umanib sila sa mga SMB. Yun naman, success naman yun nung time na yun. Pagkatapos mo ng political officer, ano po ang sunod ng katungkulan ninyo? Ayun na, naging commander na ako noon. Sa 1986. Naging commander na ako. Bali, ilan po ang naging tauhan ninyo at yung saan po ang area of operation ninyo? Noong time na yun, halos yung mga sinabi na banggit na lugar, yung Cabiao, San Isidro, Gapan, Ain, San Antonio, yan ang naging area ko noon. Ilan po kayo? Yung mga nagintawan ko, nagdidepende ako sa sitwasyon, sa lugar. Kung halimbawa medyo maselan, nagbabawas ako ng tao. Pero ilan bali po ang ano? Bali, siyam kaming gumagala noon. Gumagala hanggang sa magiging 5. Hindi kami kasi bumibilang ng Paris. Puro ano yan, puro... Sa inyong sa bilang isang commander sa operate niyo sa mga lugar ng nabanggit mo, Nueva Ecija, Bulacan na bali, ano po ang ginagawa ninyo sa mga lugar na yun? Nung ikaw ay commander niyo? Yun na, umiikot kami dyan, iniikutan ko yung mga barangay, mga bayan na yan para ma-maintain ko yung peace and order. Pwede pa kayong, may series of encounter ba kayo o yung sa anumang grupo, sa militar ba o sa ibang grupo? Meron ba kayong pangyayari ba na gano'n? Minor lang, parang missing counter lang sa mga MPA sa parteng San Luis. Pwede po bang ikwento niyo kung paano nangyari? Yan, naglalakad kami sa isang barangay hanggang sa pinaputukan kami ng mga MPA. Hanggang sa lumaban kami, nagkaroon na, tumaba ng mga 2 oras yung encounter namin. Hanggang sa nagkaiwalay kami, dumating na yung mga militar daw nung pag-alis namin. So ang ibig sabihin po kanyo pala, ang grupo ninyo ay, ano po masasabi mo, kalaban niyo po ba ang iba-ibang grupo? Pwede po yung ikwento para maiwan? Normally, yung MPA, kalaban namin. Dahil hindi kami magkakama ng prinsipyo. Ang prinsipyo namin, yun nga, banggit ko kanina, sila, hindi ang nakikita namin, hindi pangmasa ang kundi hanap buhay. Kami, talagang pamasa yung lahat namin, yung mga activities namin.
At nakikita kasi namin na mayroon silang mga activities na hindi maganda sa loob ng sa samahan. Kahit na grupo pa sila malaki, sabi namin, ipagpatuloy natin ang pagkikipaglaban sa kanila, pilitin natin na ipagtanggol ng mamamayan na masakop nila yung mga lugar na hinahawakan namin. So, ang kuwan po, nung panahon pala na yun, hanggang sa magpahanggang ngayon ba, aktibo pa rin ang HMB dito sa Pampanga? Mayroong gumagana pa, pero hindi totally na aktibo sila. Pero may mga may mga siguro mga iniintay pa na panahon kung bakit nandiyan pa sila. So, nung ikaw ay naging commander na o namumuno ng grupo ng Hukbong Mapagpalayan ng Bayan, sino yung mas mataas pa sa'yo na nanunungkulan bilang HMB? Si Bon Alendrino, siyang bilang pinuno namin, bilang tumayo ng Supremo dito sa Bali sa nung panahon mo na ikaw ay commander, ilan pa ang buong grupo noon? At anong taon siya? Anong taon ba nun? 1990. 1990 ng time na yon, na malaki pa ang grupo namin noon. Mga kung i-estimate mo mga ilan? Yung mga armado namin may mga 80. Nung sa sinasabi niyong pagtulong sa mamamayan sa barangay, so na pinag-operasyon ninyo, ano naman po ang kapalit? Ito ibig sabihin yung, di ba, natulungan sila, ano naman ang bali bilang kapalit ng mga naitulong ninyo sa kanila? Wala akong nakita naging kapalit ng na yon. Ang isang nakita ko, ewan ko kung doon nakabagi yung panunungkulan ko bilang barangay captain ngayon, kung yun ang naging kapalit. Dahil naglaban kami, 3 kami na sa yun na nakita ko na yung mga tao, ang simpati nila nasa akin. So, yung yung ibig sabihin ng panahon po ng kayo ay commander, o hindi lang sa kayo kundi sa buong HMB, yung buong Hukbo, ano naman po ang kapalit ng mga kabutihang ipinakita ninyo sa bayan, sa inyong grupo? Yun ang nakita kong pinakita ng mga grupo ng HMD noong time na yun na kapag mayroong nangangailangan na tulong, nandyan lagi ang samahan. Bari, saan naman po nanggagaling yung halimbawa, katulad ng suporta niyo, di ba 80 kayo, saan nanggagaling yung mga support, pagkain, yung mga ganun po, financial, saan po, sino po ang nanggagaling, saan nanggagaling o sino po mga nagbibigay? Yun na po, yung mga tumutulong sa amin, yung mismong masa. Sa pamamagitan po ng sila nagbibigay? Nakapagbibigay sila ng mga financial support para sa samahan. At kung may mga kailangan na tulong na financial sa mga masa, dun sa kanila rin manggagaling. Kami lang ang namumuno na nagano sa kanila, nagli-lead dun sa mga activities na yun. So sa pangyayari po na yun, yung dito sa parteng Bulacan, Pampanga na ito,
nung kasalukuyan kayo ay aktibo pa sa sa XMB, ano ang naobserbahan ninyo na pagkaiba nung hindi pa kayo, kung i-compare niyo ba, kung nung hindi pa kayo nakapasok sa Nakapasok sa EDSA. Malaki yung pagkakaiba bilang civilian at sandataan. Ang nakita ko noon na nung nandyan ako, yung nagagawa kong activities na para sa mga tao, hindi ko na ibibigay nung time na civilian ako. Sa ano pa po ang mga ba? Yun, tulad ng mga tulong, pinansyal, hindi ko na ibibigay yan. Dahil dun sa, ako mahirap lang, wala naman akong ibang buhay. Kaya naibibigay ko lang yan dahil dun sa binibigay din sa akin ng masa. Ano ibig sabihin niyo ba? Yung ibinigay ka rin sa masa, binibigay sa ibang masa? Yun nga, galing sa masa tungo sa masa. Yun ang pinanggagalingan ng pinansyal. Ulitin ko po uli yung tanong ko kanina. Paano niyo nakumbinsi? Ulitin ko po dito. Yeah. Paano nakumbinsi ang mamamayan na maging mass base niyo, masa ninyo, o yung talagang die hard na sumusuporta sa inyo? Yung yung pagtangkilik nila sa amin nanggagaling din sa kanila. Sila ang may pasya kung kailangan silang umanib sa amin o hindi. Dahil sila rin ang magpapasya kung kami kailangan pang dyan sa labas. So, ang ibig sabihin, gaano kahalaga ngayon nung nasa bilang isang commander o bilang isang miyembro ng hukbo, gaano kahalaga ang masa sa inyo? Yan na nga, siguro kung ikukumpara ko sa buhay ko ngayon, mas mahalaga talaga sa akin ang masa. Kaya kahit na wala na ako dyan sa samaan, sa legal na pamamaraan, gumawa ako ng paraan na katulad ng itong panunungkulan ko bilang barangay captain ng aming barangay. Ipinaramdam ko sa kanila na may damdamin ako para sa kanila. Dahil nandyan ako sa gobyerno ngayon. So, kailan po kayo, ano naman po ang nagtulak? Ano ito ba, surrender o captured? Nakipagnegosasyon ako kay General Watson, General Peter Watson, at kay Rene de Villa. Noong time na yon, hanggang sa sila na mismo nagsabi sa akin na sige, sabi sa akin, tutulungan ka namin sa mga kasong binibintang na sa'yo. Sabi ko, minor lang po yun. Sabi ko, ngayon, kung talagang kinakailangan na, ang makapagbagong buhay na, gagawin ko po yun, sabi ko. Bali, ano po ang nagtulak sa inyo o ano ang dahilan bakit kayo surrender o bumalik sa gobyerno? So yun po, nung time na yun, nakikita ko na marami na yung nabago. Marami na yung nabago para sa ating lipunan. Ngayon, nakikita ko naman na ginagawa ng gobyerno kung paano niya magawang tumulong at makumbinsi ang tao na bumalik sa gobyerno hanggang sa ako mismo ang nagpasya para maipakita ko sa tao na kailangan na talagang lumapit sa gobyerno. Bali, nung bumaba na kayo, paano nyo ikukumpara ngayon yung buhay na nasa loob kayo nung panahon na yun hanggang sa nung kayo ay pwede po ipa-ikwento ninyo? Yan po, talagang kung ikukumpara natin ang buhay ko ngayon at ang buhay ko noon, halos sa pareho lang masa rin ang dinadala mo Ang dinadala ko, ang tinutulungan ko, masa pa rin. Wala na nga lang ako sa party ng samaan. Nandito na ako sa party ng gobyerno. Dahil nakikita ko naman ang ginagawa ng gobyerno, medyo maganda na.
So bali, anong benepisyo naman ang naibigay sa iyo ng gobyerno nung ikaw ay bumaba o bumalik sa bayan? Yun nga po, nung time na yon wala yung naipangako sa akin na tulong, ako rin ang nagdusa. Nakulong ako ng almost 4 years. Nakulong ako ng almost 4 years. Pero ang nagawa nilang tulong sa akin, no, dahil ang problema, political matter ang ano. Ngayon, hanggang sa sinuportahan ako sa loob. Araw-araw, binigyan ako ng security ng ISAP diyan sa kulungan. Nasa ano kasi ako noon nasa provincial jail ako. Hanggang sa araw-araw, gabi, alternate yan, pinapalitan yung security ko doon. Dahil napakaselang kasi yung nakikita nila, sila naman nakakita dyan hindi na ako Ang gobyerno mismo ang nakakakita na talagang papatay nila ako. Sino naman ang gusto pumatay sa iyo? Mayor ng Arayat noon, si Nelson de la Cruz. Bakit? Anong dahilan ko? Dahil dun sa kinakaso nila sa akin na yung namatay na pinsan buo niya sa akin binibintang. Pangalawa, siya na anib na sa MPA. Kami, siyempre talagang, kaya yun ang ginawa niya na talagang gusto nila mawala na ako, maburhan na sa mundo. Hanggang sa ngayon, nakapag-survive, hanggang nung lumabas ako, inano pa rin ako ng mga sama natin, itong mga army. Hindi nila ako binitawan. So, anong taon po kayo bali sumurrender nun? 1990, kalahati ng taon, 1990. 1990. Noon pong nag-decide kayo na sumurrender, alam ba ito ng kilusan na kayo ibababan? Nalaman lang nung nandun na ako sa ano. Kasi nakipag-negotiate ako na walang kinalaman ng samahan. Basta na lang ako nag-decide ako na magkipagkita, kay General Watson at kay General De Villa. Bali ano ang reaksyon naman ni Commander Supremo Bon Alejandrino? Wala akong nakitang dahilan para adlangan niya yung pag-surrender ko. Yun pong reaksyon niya, ano pong reaksyon niya? Wala siya naging reaksyon na pangit sa bastang nakarating na ano sa akin, ang sabi niya, kailangan siguro, hindi na niya kaya ang revolusyon, kaya bumaba. Pero nung pong lumabas kayo, anong taon po kayo lumabas sa kulungan at namuhay ng mapayapa sa mamamayan sa baril? 1993 nung lumabas ako. Anong taon naman po kayo lumaban ng barangay captain? Itong 2007. Pwede niyo po bang ikwento yung pangyayari ng lumaban po hanggang sa nanalo? Yung